Ang kwentong ito ay katang-isip lamang na hango sa mga alamat, pamahiin, at kwentong bayan sa Pilipinas. Anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin lamang nito ay magbigay aliw, kilabot, at aral sa mga tagapakinig. Hindi rin layunin ng kwentong ito na siraan ang anumang paniniwala o kultura. Mga bata ay pinapayuhang magpatnubay ng magulang. Ang Baryo San Roque ay hindi mo mararating ng basta-basta. Kailangan mong sumakay ng bangka sa gitna ng gabi, maglakad ng 3 kilometro sa makipot at maputik na daan, at dadaan ka pa sa isang tulay na yari sa mga kawayan na maririnig mong umuugong sa bawat hakbang. Doon kami pinili ng asawa kong si Rico na manirahan, malayo sa ingay ng syudad, sa gulo ng pamilya ko, at sa mga alaalang gusto naming kalimutan. Sa unang tingin, payapa ang San Roque. Tahimik, mapuno, at tila hindi pa naabot ng modernong teknolohiya. Walang signal ng telepono, walang internet, at limitado ang kuryente. Sabi ng matatanda, ang baryo raw ay pinagpala dahil bihira ang nagkakasakit at mataba ang lupa kaya laging masagana ang ani. Ngunit may kapalit daw ang pagpapalang iyon. Bago pa kami lumipat, maraming beses nang tinanong si Rico kung sigurado ba siya sa baryong ito. Sa palad niya kasi, may mga guhit raw na nagpapahiwatig na madidikit siya sa mga nilalang na hindi mo dapat nakakasalamuha. Sabi pa ng isang albularyo sa bayan, may matinding enerhiya sa San Roque, at kung mahina-hina ang loob mo, baka kainin ka ng kadiliman. Ngunit hindi na tinag si Rico. Hindi ako basta naniniwala sa mga kwentong takutan, sabi niya habang pinapahid ang pawis sa noo niya. At kung totoo man, mas maganda ng harapin kesa takbuhan. Sa unang buwan namin sa San Roque, wala naman kaming masyadong napansin. Bukod sa sobrang tahimik ng gabi at tila lahat ng tao ay sabay-sabay natutulog sa ganap na 8:00 ng gabi. Kapag lampas 9:00, wala ka nang makikitang tao sa kalsada. Kahit ang mga tindahan, sarado na. Tila ba may takdang oras kung kailan kailangang pumasok sa bahay? Napansin din namin na may kakaiba sa mga tao roon. Palangiti sila, ngunit may lungkot sa kanilang mga mata. Palakaibigan, ngunit parang laging may itinatago. Sa tuwing may tatanungin kami tungkol sa kasaysayan ng baryo, iisa lang ang sagot. Tahimik ang San Roque kung marunong kang makisama at hindi ka makikialam. Isang gabi, habang kami nanonood sa aming maliit na radyo, napansin kong parang may anino sa labas ng bintana. Hindi malinaw, ngunit siguradong may gumalaw. Paglabas ni Rico, wala siyang nakita, maliban sa isang patay na pusa sa harapan ng pintuan. Wala itong sugat, ngunit parang pinatungan ng basang abo ang buong katawan. Tiningnan lang ito ng asawa ko at marahan niyang sinabi, ito ang simula. Kinabukasan, nagtanong ako sa isang matandang babae sa tapat ng aming bahay. Si Lola Deling, 80 taong gulang, halos hindi na makalakad. Ngunit malinaw pa ang kanyang mata, at tila may sinasabi ang kanyang titig. Hindi yan pusa. Paalala yan, bulong niya. Huwag niyong gagambalain ang gabi. Bawal na ang mag-ingay, lalo na kung walang buwan. Nagsimula na ring makaramdam si Rico ng kakaiba. Tuwing gabi, parang may nagmamasid sa amin. Minsan, may mga yabag sa bubong. May mga alingas-ngas sa likod ng bahay. At sa bawat umaga, makikita naming may mga kalmot ang aming pader. Hindi ito gawa ng tao, masyadong malalim at masyadong mataas para maabot ng normal na hayop. Sa kabila ng lahat, hindi kami umalis. Sa halip, mas lalo pang naging mapanuri si Rico. Sinimulan niyang obserbahan ang mga kapitbahay. Bakit ang mga bata laging may kwintas na may bawang? Bakit ang mga matatanda ay may mga buntot pagi sa loob ng bulsa? Bakit laging may insenso sa mga bintana? Hanggang isang gabi, nakita namin si Mang Ador, isa sa pinakarespetadong matanda sa baryo, na lumalabas ng bahay habang bitbit ang isang lalagyan na may pulang likido. Sinundan siya ni Rico, tahimik at hindi pinapansin ang sarili niyang kaba. Sa masukal na bahagi ng gubat, nakita niya kung paanong ibinuhos ni Mang Ador ang pulang likido sa isang hukay. At mula roon, parang may mga mata na sumilip pabalik. Pagbalik niya sa bahay, hindi siya nagsalita. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko na may nalaman siyang hindi niya inaasahan. Niyakap niya ako at mahigpit na bulong, hindi lang simpleng baryo ang San Roque. May nakatali rito. May lumang kasunduan. At ngayon, parang may gumagambala sa balanse. Hindi ko man masabi kung sadyang may kakaibang kakayahan ang asawa ko, o sadyang matalas lang talaga ang kanyang pakiramdam, pero mula nang lumipat kami sa San Roque, palagi siyang nauuna sa mga nararamdaman ko.
Bago pa man ako kabahan, nararamdaman na niyang may mali. Bago pa man umulan, alam na niyang may darating na panganib. Minsan nga, bago pa pumutok ang balita na may nawawalang bata sa kabilang baryo, napanaginipan na raw niya ang isang batang umiiyak sa ilalim ng puno, hinihila ng mga kamay na mahahaba at itim. May bahagi ng katahimikan na hindi tahimik. Pakiramdam ko, may bumubulong sa akin tuwing gabi, sabi ni Rico isang gabi habang hawak ang kanyang itak. Hindi ito normal, Mia. At palagay ko, hindi lang ako basta-basta nakakarinig, parang tinatawag ako. Nabahala ako sa sinabi niya, pero hindi ko siya mapigilan. Sa loob ng 2 linggo, nagsimula siyang magsaliksik, kinausap ang mga matanda, pumunta sa mga lumang bahay, at nagsusulat ng kung ano-anong tala sa isang notebook. Pati ako'y nadadamay sa investigasyon niya. Tuwing may kakaibang mangyari, gaya ng biglang pagtahol ng aso sa kawalan o malalakas na yabag sa labas ng bintana, tatahimik siya, parang nakikinig sa isang tinig na siya lang ang nakakarinig. Nang minsang bumisita kami sa lumang kapilya sa gilid ng baryo, tinuro niya ang antigong imahe ng San Roque. Pero napansin niyang hindi ito ang tipikal na imahe ng santo. Sa halip na isang aso ang kasama ng santo, may inukit na hayop na mukhang tao pero may mahabang dila at tila sumasamba sa kanya. Hindi ito San Roque, anya. May nakatago sa kasaysayan ng baryong to. At palagay ko, ang mga tao rito, may itinatagong koneksyon sa mga nilalang na hindi dapat sinasamba. Lumapit si Lola Deling muli sa amin, tila nabasa ang takbo ng isipan ni Rico. Sabi ko na, ikaw ang tipo ng lalaking makakagulo sa balanse. Hindi ko alam kung magpapasalamat ba kami o matatakot. Pero wag mong gagalitin ang mga hindi mo lubusang kilala, Hijo. Hindi po ako nakikialam, sagot ni Rico, magalang pero matatag. Gusto ko lang malaman kung anong totoo. At kung may panganib para sa asawa ko at sa magiging anak namin balang araw, hindi ako tatahimik. Nang marinig ni Lola Deling ang salitang anak, tila may anino ng lungkot sa kanyang mga mata. May dahilan kung bakit bihira ang sanggol sa baryong ito, bulong niya. May kabayaran ang pagpapala at ang kabayarang yan ay dugo. Kinagabihan, bigla kaming ginising ng malalakas na tunog sa likod ng bahay. Punit na yero, kaluskos ng kuko sa pader, at tila pagaspas ng pakpak ng dambuhalang paniki. Tumayo agad si Rico, hinugot ang kanyang itak, at sinenyasan akong huwag gagalaw. Lumabas siya sa likod ng bahay. Ako naman, nanatili sa gilid ng bintana, nakasilip pero takot na takot. Sa likod bahay, may nakita si Rico, isang nilalang na parang aso pero may mahahabang braso, at pulang-pula ang mga mata. Nakayuko ito sa bangkay ng isa naming manok, dinudurog ang buto gamit ang mga ngipin nitong sanga-sanga. Nang maramdaman itong may tao, agad itong tumakbo pero hindi palayo, kundi paakyat sa bubong. Narinig ko na lang ang sigaw ni Rico, aswang to. Pagpasok niya, hingal na hingal siya, pero ang mata niya ay hindi takot, kundi determinado. Gusto nilang takutin tayo. Pero hindi nila alam, hindi ako basta-basta natatakot. Kinabukasan, dumiretso kami sa bahay ni Mang Kanor, ang dating albularyo ng baryo. Matanda na siya at halos bulag, pero kilala sa pagiging tagapag-ingat ng mga sinaunang anting-anting at orasyon. May aswang nga, bungad ni Mang Kanor, halos pabulong. Pero hindi lang isa. Pamilya sila. At matagal na silang nakatira rito, bago pa man itayo ang unang bahay sa San Roque. Sila ang tunay na tagapagtanggol ng baryo dati. Anong nangyari? Tanong ni Rico. Nagbago ang ihip ng hangin. Nais nilang manatiling malakas. Naging kasunduan ng mga nauna, magbibigay ang baryo ng isang sanggol kada 7 taon, kapalit ng masaganang lupa at katahimikan. Walang magtatangka na tumakas. Walang lalaban. Nanlamig ang buo kong katawan. Ibig sabihin, ginagamit ang mga sanggol bilang hindi na sumagot si Mang Kanor. Tumango na lang siya at tinuro ang isang lumang bowl sa tabi niya. Binuksan ito ni Rico, at laman ay mga lumang sulat, larawan ng mga nawawalang bata, at mga listahan ng mga pangalan, lahat may petsa ng pagkawala. At sa pinakaibaba ng listahan ay ang pangalan ng kapatid kong si Alain. Simula nang malaman naming nakatala ang pangalan ng kapatid kong si Alain sa listahan ng mga nawawala, hindi na ako mapakali. Siya ang bunso naming magkakapatid, mahinhin, mabait, at bagong kasal lang. Nang malaman naming buntis siya, tuwang-tuwa kaming lahat. Pero nang masundan ng katotohanan na may koneksyon pala siya sa kabayarang dugo ng San Roque, para akong nawalan ng hininga. Hindi natin siya hahayaang mawala, mariing sabi ni Rico habang pinupunasan ang kanyang itak.
At hindi natin hahayaan na may kumuha sa anak niya. Nagdesisyon kaming sunduin si Elaine sa kabilang baryo at pansamantalang ilayo siya sa San Roque. Ngunit laking gulat namin nang malamang bigla siyang bumisita sa aming bahay, walang abiso, walang tawag. Pagdating niya, agad kong napansin ang kanyang pangangayayat at namumutlang mukha. Nakasuot siya ng pulang damit at may itim na panyo sa leg. Hindi ko alam kung bakit pero parang may humihila sa akin pabalik dito, anya, habang nakatitig sa kawalan. Parang may boses na bumubulong sa akin tuwing gabi. Napalitan ng kaba ang tuwa sa dibdib ko. Si Rico, tahimik lang habang pinagmamasdan si Elaine, parang may tinitimbang. Hindi pa huli ang lahat. Dito ka muna. Magtatayo ako ng proteksyon sa paligid ng bahay, sabi niya, sabay lapag ng mga sangkap, asin, bawang, dahon ng lagundi, buntot pagi, at langis ng niyog na may orasyon. Gabi ng unang pag-atake yon ang pinakamatinding gabing naranasan namin sa San Roque. 12:00 ng gabi, may malalakas na pagaspas ng pakpak sa paligid. Parang mga paniking mas malalaki pa sa tao ang nagliliparan. Umiinit ang bubong, tila may umaapak. Ang mga ilaw sa loob ng bahay, biglang pailaw patay. Si Elaine, nasa loob ng kwarto, nanginginig habang hawak ang kanyang tiyan. Biglang may narinig kaming lagapak sa bubong, tila ba may bumagsak. Sinundan ito ng isang halakhak na ubod ng lamig. Ang bintana sa sala, parang gustong basagin ng kung anumang nilalang na nasa labas. Sa ilalim ng pinto, sigaw ni Rico. Agad naming nakita ang mahahabang dila na tila nagsusubukang abutin ang doorknob. Ang mga dila ay madikit, kulay uling, at tila may sarili silang isip. Pinisil ni Rico ang langis ng niyog na may orasyon at ibinuhos sa paligid ng pinto. Napaatras ang mga dila, sabay ang isang sigaw mula sa labas, hindi tao, hindi hayop. Dumaan ang ilang minuto na puro lang kaluskos, yabag, at panakanakang halakhak sa paligid. Tapos, isang malakas na kalabog ang nagmula sa bubong, at may nabutas. May kung anong nahulog sa gitna ng sala, isang nilalang na malapaniki, ngunit may mukhang parang tao. Mapula ang mata, maitim ang balat, at may mga kuko na mahabat matalas. Tumayo si Rico at hinarap ito. Hindi ka makakakuha ng bata ngayong gabi, sigaw niya. Sumugod ang nilalang, ngunit sinalubong siya ng saksak ni Rico sa hita. Sa halip na magdugo, lumabas mula sa sugat ang makapal na itim na usok. Tumalsik ang aswang pabalik pero agad itong bumangon. Akin ang sanggol. Kautusan ito ng dugo, sigaw ng nilalang, habang ang kanyang dila ay lumalawit na parang ahas. Nagmamadali akong binuhusan ng asin ang sahig habang si Rico ay patuloy sa pakikipaglaban. Nagtaka kami nang biglang huminto ang nilalang, sa katila na bingi sa isang matinis na tunog mula sa labas. Sa labas ng bahay, may isa pang anyo, matangkad, may balabal, at nakatayo sa anino. Napasigaw ang nilalang sa sala, Ama! Huwag ako! Nais ko lang sundin ang kasunduan. Ang matangkad na nilalang sa labas ay hindi gumalaw, pero naramdaman naming lahat ang kanyang presensya, mabigat, malamig, at mapanganib. Maya-maya, bigla na lang naglaho ang aswang sa sala, parang nalunod sa sariling usok. Tahimik. Walang iniwan kundi isang marka ng kamay sa sahig, itim, parang sinunog. Kinabukasan walang naniwala sa kwento namin. Tulad ng inaasahan, ang mga kapitbahay ay nagkunwaring walang narinig. Isa pa ring katahimikan ang bumalot sa baryo. Ngunit sa mga mata nila, alam nila ang nangyari. Si Elaine nanatili sa amin. Hindi na siya pinayagan ni Rico na bumalik sa bahay nila. Pinagpatuloy ni Rico ang paggawa ng mga proteksyon sa bahay. Sinimulan na rin niyang buuin ang isang mapa, isang tala ng lahat ng bahay, anong uri ng aswang ang posibleng nakatira sa bawat isa, at kailan ang susunod na paglikha ng kasunduan. Dito na namin nalamang may iba't ibang uri ng aswang sa San Roque, at ang pamilya ni Mang Ador, ang pinakamatanda sa baryo, ay pinaniniwalaang siyang pinuno ng buong angkan. Hindi pa sila tapos, sabi ni Rico habang pinapatalim ang kanyang itak. Nagkamali sila ng bahay na pinasok. At kung babalik sila, hindi na ako magdadalawang isip. Bawat baryo ay may kasaysayan. Ngunit ang San Roque ay may tinatagong kwento na ayaw nitong ikwento. Kwento ng isang kasunduan, ng dugo, at ng isang pamilyang pinaniniwalaang pinagmulan ng kapangyarihan at kapahamakan. Isang hapon, habang tinitipon ni Rico ang kanyang talaan ng impormasyon tungkol sa mga aswang sa baryo, may kumatok sa pinto. Si Lola Deling, dala ang isang lumang kahon na yari sa kahoy ng punong balete. Maingat niya itong inabot kay Rico. Matagal na tong nakatago.
Bago ako mamatay, gusto kong may taong makatuklas ng totoo. Pero dapat yung matapang. Hindi basta naniniwala lang, kundi handang lumaban. Sa loob ng kahon ay may mga lumang larawan, sulat, at isang makapal na kwadernong kulay itim, balot sa abaka. Doon nakatala ang kasaysayan ng pamilya Asuero, ang orihinal na apelyido ng angkan ng mga aswang sa San Roque, na kalaunan ay kilala bilang pamilya ni Mang Ador. Ang simula ng Asuero mahigit 100 taon na ang nakalilipas, dumating sa San Roque ang isang lalaking nagdangalang Severino Asuero. May bitbit siyang mga albularyong kasamahan at isang batang sanggol na, ayon sa kwento, ay kanyang alay. Ipinakilala siya bilang manggagamot, ngunit sa likod ng kanyang kabutihan, may tinatago siyang lihim. Siya ay tagapagmana ng isang sinaunang lahing lalakit babae na nag-aanyong hayop sa ilalim ng buwan, ang mga aswang ng Panay. Ang totoo raw, si Severino ay tumakas mula sa Visayas dahil sa matinding sigalot ng mga aswang doon. Pinatay niya raw ang sarili niyang ama upang maagaw ang pamumuno sa kanilang angkan, ngunit dahil sa karahasan, siya'y itinakwil. Kaya nagtungo siya sa San Roque, isang baryong payapa at hiwalay sa kabihasnan. Sa una, naging kapaki-pakinabang si Severino sa mga tao. Gumagamot, tumutulong sa pagsasaka, at tumuturo ng kaalaman tungkol sa kalikasan. Ngunit unti-unti, napansin ng mga matatanda na tuwing may gabi ng kabilugan ng buwan, may nawawala manok, kambing, at kalaunan mga bata. Nang makumpirma ng isang matanda ang kanyang lihim, naganap ang unang pagsalakay. Nilusob ng mga tao ang kanyang bahay at pinilit siyang palayasin. Pero imbes na tumakas, naglabas si Severino ng panukala, bigyan niyo ako ng 7 taon. Sa loob ng panahong yon, wala akong gagalawin. Ngunit sa ika-7 taon, isang sanggol ang ibibigay niyo sa akin. Kapalit ay walang tagtuyot, walang salot, at walang gulo sa baryo. Dahil sa gutom at takot, pumayag ang mga tao. At doon nagsimula ang sumpa ng San Roque. Ang lahi ng Asuero sa mga tala ni Severino, nagsimula siyang magparami ng lahi. Pinakasalan niya ang isang dalagang taga-baryo na kalaunay na pabalitang nawawala rin. Sa sumunod na mga dekada, dumami ang mga anak ni Severino. Hindi lahat sa kanila ay ganap na aswang, ang iba ay tagapagbantay lang, mga alalay na bihasa sa orasyon, panghuhuli ng bata, at pagsira sa alaala ng mga magulang. Ang matitinding nilalang sa angkan ay may kakayahang bumuo ng anyo ng tao tuwing araw at magbago sa gabi. Ang ilan ay natutong lumipad, ang iba'y sumisipsip ng dugo gamit ang kanilang mahahabang dila. Ang bawat sanggol na iniaalay ay ginagawang bahagi ng kanilang lahi. Hindi agad kinakain, kundi kinukuha ang kaluluwa upang angkan ng mga aswero ang magpatuloy, habang ang katawan ng bata ay tinatago sa ilalim ng punong balete sa gitna ng kagubatan. Lahat ng sanggol ay may tala sa aklat ng buwan, isang lihim na librong hawak ng pinuno ng angkan. Ang pagtataksil sa lahi, ngunit hindi lahat ng anak ni Severino ay sang-ayon sa ginagawa ng kanilang ama. Isang babae, si Lucia Asuero, ang umibig sa isang normal na lalaki sa baryo. Ninais niyang takasan ang lahi at mamuhay ng normal. Ngunit nahuli siya ng mga kapatid. Pinahirapan. Tinanggalan ng dila. At ibinaon ng buhay sa sapa, isang parusa sa mga taksil sa dugo ng aswang. Bago siya namatay, nabalitaan na nagdala raw siya ng lihim na orasyon sa kanyang minamahal, isang paraan upang tapusin ang sumpa. Ngunit walang nakakaalam kung nasaan na ang minamahal ni Lucia, at kung saan itinago ang orasyon. Ang papel ni Mang Ador base sa tala, si Mang Ador ay tuwirang apo ni Severino. Isa siya sa pinakamatandang nabubuhay na aswero at kasalukuyang pinuno ng angkan. Siya ang tagapag-ingat ng mga pangalan ng alay, tagasiguro na natutupad ang kasunduan. Nakikitang mabait sa mga tao, ngunit siya ang nagpapasya kung sino ang susunod na iaalay. Kaya pala, nang minsang sabihin ni Rico na may buntis na kapatid ako, tila biglang naiba ang tingin sa amin ni Mang Ador. Palihim. Tila may inaabangang tiyempo. Ang mapa ng kadiliman sa likod ng kwaderno ay may isang mapa, hindi ng buong baryo, kundi ng mga puok kung saan ginaganap ang mga ritual. Ang punong balete ng kaluluwa ang sapa ng mga taksil ang kuweba ng dugo, at ang dambana ng alay 3 araw na lang at buwan na ng kabilugan, ang tinatawag nilang buwan ng buntong hininga, kung kailan isinasagawa ang ritual ng pagtanggap. Hindi na natin pwedeng hintayin pa, sabi ni Rico habang sinusunog ang ilang papel para sa proteksyon. Kailangan nating hanapin ang dambana ng alay bago nila makuha si Alain. At sa gabing iyon, sa liwanag ng kandila at ingay ng kuliglig, nagsimula ang plano. Hindi na ito basta kwento ng aswang.
Isa na itong giyera ng pamilya laban sa isang pamilya ng mga halimaw. 2 araw bago ang kabilugan ng buwan, dumating ang unos. Si Alain, na ilang linggo nang nananatili sa bahay namin para maprotektahan mula sa pamilyang aswang, ay bigla na lamang nawala. Umagang-umaga yon nang mapansin kong hindi siya bumaba para mag-almusal. Pumunta ako sa kanyang silid at nakita kong bukas ang bintana, gayong sinarado namin ito ng may tali ng buntot pagi, dahon ng lagundi at asin. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho, para bang hindi man lang pinilit buksan, kundi kusa itong bumigay. Sa kama, naiwan ang isang piraso ng pulang tela, ang tela ng kanyang duster, na may bahid ng malamig at malapot na likido. Hindi dugo, kundi parang dagta na may amoy sunog. Sa pader, may bakas ng mahahabang daliri, tila ba kinamot mula sa labas papasok. Nagpanik ako. Rico, sigaw ko habang nanginginig ang tinig. Paglabas ko, naroon na siya, hawak ang itak at ang kanyang itim na kwaderno. Tila hindi siya nagulat. Tila inaasahan niya ito. Nagsimula na sila, malamig niyang sabi. Hinintay lang nilang maging kampante tayo. Paghahanap mula umaga hanggang gabi, hindi kami tumigil sa paghahanap. Tinumbo namin ang mga lugar na nakatala sa mapa mula sa lumang tala ni Severino Asuero. Una naming pinuntahan ang sapa ng mga taksil. Doon, sinasabing inililibing ang mga nagtangkang tumakas sa kapalaran nila. Sa gilid ng sapa, may nakaukit na mga pangalan sa puno ng akasya. Karamihan ay mga hindi pamilyar, pero sa pinakailalim may isang nakalagay, Alain, pag-aalay ng pangako, hindi ko na napigilan ang luha ko. Lumuhod ako sa damuhan, pinilit kong hukayin ang lupa gamit ang aking kamay, pero walang laman ang ilalim. Walang katawan. Walang bakas. Hindi pa siya patay, sabi ni Rico. Inilagay lang ang pangalan niya para itanim sa kasaysayan. Pero ibig sabihin noon, siya ang susunod. Baka ngayong gabi, sisimulan na ang ritual. Sa mga susunod na oras, sinulid namin ang baryo. Sa bawat bahay, nakamasid ang mga kapitbahay. Tahimik. Parang walang nangyari. Parang walang buntis na nawawala. Pero sa mga mata nila, lalo na sa mga matatanda, nandoon ang takot. O marahil pagsang-ayon. Pumasok kami sa simbahan ng baryo, isang luma at sirang kapilya na matagal nang hindi ginagamit. Ayon sa mga tala, dati itong lugar ng dasal. Ngunit nang dumating si Severino Asuero, pinaniniwala ang doon isinagawa ang unang ritual ng alay. Habang nag-ikot si Rico, may nakita siyang ukit sa dingding ng likod ng altar, mga simbolo ng buwan, dugo, at sanggol. At sa gitna nito, ang tanda ng lahing Asuero, isang itim na mata na may dila sa gitna. Dito nila gagawin ang ritual, anya. Ngunit bago pa man tayo makarating dito sa araw ng kabilugan, kailangan nating hanapin ang daanan papunta sa dambana ng alay. Hindi ito basta lugar, ito ay lugar na lihim, pinoprotektahan ng nilalang na mas matanda pa kay Severino. Ang pagpapahayag ng giyera bumalik kami sa bahay upang ihanda ang mga gamit, anting-anting, orasyon, asin, itak, langis, at kandilang may dasal. Nang biglang may kumatok sa pinto. Isang batang lalaki. Tila 7 taon lang. Nangangatal, umiiyak. Hinuli si nanay, kinuha siya ng mga taong may itim na mata, si Rico, agad lumuhod at tinanong ang bata. Doon niya nabatid, hindi lang pala si Alain ang nawawala. 4 pang buntis sa baryo ang naglaho sa loob ng 3 gabi. Ritual na ito. Sabay-sabay. Iisang pagsasakripisyo para sa bagong pinuno ng angkan nila, bulong ni Rico. Ngunit sa panahong iyon, hindi na sapat ang galit o takot. Kailangan na ng kilos. Kaya ng gabing iyon, sa ilalim ng maulap na langit, bumisita kami sa 3 natitirang albularyo sa labas ng baryo, mga tinapon noon ng pamilyang Asuero, dahil sa pagtutol sa kasunduan. Isa sa kanila ay si Casimo, dating tagapag-ingat ng dambana ng bato. Ngayon lang ako ulit nakakita ng lalaking may tapang na gaya mo, sabi niya kay Rico. Ikaw ang sinasabi sa propesya ng anak ni Lucia, ang lalaking walang dugo ng Asuero, ngunit magtatapos sa kanilang lahi. Ibinigay sa kanya ni Casimo ang isang agimat ng apoy, isang pulseras na gawa sa tingga at tanso, may mga ukit ng sinaunang pananggalang. Kapag pinainit sa init ng katawan ng galit, naglalabas ito ng apoy mula sa palad. Paghahanda sa digmaan, muling binuo ni Rico ang mapa. May marka na kung saan posibleng dinala si Alain. Isang kuweba sa ilalim ng puno ng balete ng kaluluwa. Dati raw itong libingan ng mga alay, ngunit ngayon, dito raw isinasagawa ang paghahanda bago ang huling ritual. May isang araw pa kami.
Isang gabi bago ang kabilugan. Sa mga oras na yon, tila tumahimik ang buong baryo. Walang ibon, walang huni, walang ingay. Kahit ang mga aso, tila nananahimik. Ito na ang katahimikan bago ang digmaan. Nang mahimbing na ang gabi, bago kami matulog, tinanong ko si Rico, sigurado ka ba na kaya natin to? Kung pamilya ang kalaban natin at nilalang silang mas matanda sa kasaysayan, hinawakan niya ang aking kamay. Mainit ang kanyang palad at ramdam kong nanginginig siya, hindi sa takot, kundi sa alab ng paglalaban. Kapag hindi natin ginawa ito ngayon, mas maraming alain ang mawawala. At sa susunod, baka anak na natin ang kukunin nila. Hindi dahil sa kawalan ng kuryente, bagkus, parang sinadya ng kalangitan na takpan ng makapal na ulap ang buwan. Lahat ng ilaw ay kusang namamatay, kahit kandila. Lahat ng hayop ay nananahimik. Pati ang hangin parang hindi na gumagalaw. Tila buong San Roque ay nag-aabang ng pagbuhos ng dugo. Nagsimula na ang ritual ng pamilya Asuero. Habang papalapit ang oras ng kabilugan ng buwan, si Rico ay walang ibang inisip kundi ang mailigtas si Alain, at kung kakayanin, tapusin na ang lahi ng mga aswang sa baryo. Hindi lang ito laban ng dugo. Ito'y laban ng kaluluwa. Ang lakbay tungo sa puno ng kaluluwa kasama si Casimo at dalawa pang albularyo, si Aling Aping at Mang Victor, tumungo kami sa gubat. Matagal na raw silang hindi nakakapasok sa lugar na yon. Sa pagdaan namin sa masukal na daan, nakikita naming nagkukulay itim ang mga dahon ng halaman. Parang may lasong dahan-dahang lumalason sa paligid. Ang puno ng balete ay buhay, at sa ilalim nito, may nagkukubling espiritu, ang puso ng angkan ng mga aswero, bulong ni Casimo. Kung mapuputol ang ugat ng punong iyon, maaring magwakas ang kapangyarihan ng kanilang lahi. Pagkarating namin sa lugar, nakita naming nakapaligid ang mga aswang sa paligid ng punong balete, nakabalabal, nakaluhod, at may bitbit na mga sanggol na balot sa puting tela. Ang ilan sa kanila ay gumagalaw, buhay pa. Isa roon si Alain. Hindi ko napigilang umiyak nang makita ko siyang gising, nanlalata, pero lumalaban pa rin. Nakagapos siya sa sanga ng puno, at may mga ukit sa kanyang braso, mga sinaunang simbolo na tanda ng pag-aalay. Hindi pa tapos ang ritual, bulong ni Rico. May oras pa tayo. Ang paglusob hindi na kami naghintay ng senyales. Humugot si Rico ng itak, dinasalan ang agimat at lumusob. Bago pa man makalapit sa puno, sumugod ang dalawang nilalang, hindi tao, hindi hayop. May katawan ng tao, ngunit balot ng maitim na balahibo, may matutulis na kuko at pulang mata. Ang mga ito'y tagapagbantay ng puno. Hinagis ni Aling Aping ang alkitran na may dasal na sumabog sa katawan ng isa. Nagliyab ito, at ang halimaw ay napasigaw habang ang balat ay tila natutunaw. Si Mang Victor ay bumigkas ng panalangin habang pinaikot ang buntot pag-isa bumuo ito ng bilog na liwanag, at lahat ng lapitan niya ay napapasigaw at nagsisitakbuhan. Pero si Rico, diretso sa puno. Hindi siya lumilingon, hindi siya natitinag. Nakatutok lang siya kay Alain. Nang makalapit siya, binasag niya ang mga tanikala gamit ang agimat, nagningning ang pulseras, at parang napaso ang sanga ng puno. Nagsimulang gumalaw ang lupa. Umuunggol ang balete. Biglang lumitaw si Mang Ador, ang pinuno ng angkan, suot ang balabal ng dugo. Hindi na siya tao sa anyo. Ang katawan niya ay halos kalahating paniki, kalahating ahas. Ang dila niya ay parang sibat, at ang mga kuko'y sinlaki ng lagari. Hindi dapat narito, sigaw niya kay Rico. Ito ay kasunduan ng lahi. Binalansin namin ang mundo, kapalit ng isa lang. Isa lang kada 7 taon. At ngayon, sinira mo ang batas. Ang batas na yan ay kasinungalingan. At ang balance mo ay pabor lang sa inyo, sagot ni Rico. Nagkaharap sila, ang taong walang lahi ng halimaw laban sa pinuno ng mga nilalang. Ang unang tagpo ay napakabilis, sinugod ni Mang Ador si Rico, gamit ang kanyang matutulis na kuko. Ngunit sinalubong ito ng apoy mula sa pulseras, sumiklab ang katawan ni Mang Ador at napaatras. Dumiretso si Rico sa ugat ng puno, kung saan nakalagay ang dambana ng alay, isang bilog na bato na may 5 mukha ng sanggol na nakaukit. Doon niya itinaga ang itak, sabay sabing, sa ngalan ng mga inalay, winawakasan ko ang sumpa. Nagliyab ang paligid. Umuga ang lupa. Ang mga sanga ng puno ay parang nagwala. Ang mga nilalang ay nagsisigawan. Ang ilan ay natutunaw, ang iba ay bigla na lang naglaho na parang usok. Si Mang Ador ay napasigaw ng malakas, at sa huling sandali ay nagtangkang tumalon kay Rico, ngunit huli na.
Tumama ang itak sa kanyang leg at bumagsak siyang parang alikabok. Pagkalma ng gubat matapos ang lahat, unti-unting tumigil ang ungol ng lupa. Ang puno ng balete ay tila tumanda ng 1,000 taon sa isang iglap. Ang mga ugat nito ay unti-unting nalanta, at ang mga espiritu sa paligid ay lumipad pataas sa langit, malaya na. Si Alain ay ligtas. Mahina ngunit buhay. Ang ibang sanggol tuluyang nailigtas. Ang iba hindi na umabot. Hindi pa tapos ang lahat, pero ang puso ng kasamaan ay napatay na. Pagkatapos ng gabi nang bumalik kami sa baryo, ang mga taong dati nagkukunwaring walang alam ay lumapit na sa amin. May mga umiiyak, may mga yumayakap, may mga humihingi ng tawad. Matagal na kaming natatakot, sabi ni Kapitana Mila. Ngayon lang may lumaban. Hindi tumugon si Rico. Tahimik lang siya habang pinagmamasdan ang langit, kung saan ang buwan, sa wakas, ay lumitaw na muli. Maliwanag. Malinis. Walang ulap. Yan ang binitawang salita ni Casimo sa pagbabalik namin sa baryo matapos ang madugong enkwentro sa puso ng gubat. Habang ang iba'y nagdiriwang ng pagkakaligtas, may mga bagay pa raw na hindi natatapos sa pagputol ng ugat ng puno ng balete. May mas malalim pang sumpa, at ito'y hindi basta nawawala sa pagpatay ng pinuno. Ito'y nakadikit na sa dugo sa lahi sa anak. Pagbabalik sa lumang bahay ilang araw matapos ang nangyari, unti-unting bumalik sa normal ang baryo ng San Roque. Ngunit hindi para kay Rico at Alain. Si Alain ay nagkakasakit, hindi dahil sa pisikal na sugat kundi sa isang bagay na hindi matawag. Ang balat niya ay namumutla, at sa tuwing sisikat ang buwan, naninigas ang kanyang katawan at bumubulong siya ng mga wikang banyaga. Ito na ang epekto ng dugo ng angkan, paliwanag ni Aling Aping. Hindi sapat na pinutol mo ang puno. Si Alain mismo ang ginawang huling tagapagmana ng ritual. Dahil daw hindi natuloy ang buong alay, ang kapangyarihan ng angkan ay hindi na ilipat ng buo, ngunit sapat upang pasukin ang katawan ni Alain. Parang espiritu ng kasamaan na walang pugad, kaya't si Alain ang kinapitan. Ang sanggol sa sinapupunan sa panahong iyon, isang panibagong revelasyon ang sumiklab, buntis si Alain. Noong una, akala ni Rico ay resulta ito ng kanilang pagmamahalan. Ngunit sa pagsusuri ni Casimo, may mas mabigat na misteryo, hindi mo anak iyan, Rico. Iyan ay bunga ng pag-aalay. Nang gabing iyon, habang wala ka pa, ginamit si Alain ng isang nilalang. Isang espiritu ng kadiliman na nais mabuhay sa anyo ng tao. Nanginginig si Rico. Gumuho ang mundo niya. Ngunit sa kabila ng lahat, mahal niya si Alain. Hindi niya kasalanan. Isa siyang biktima. Kahit sino pa ang ama ng sanggol, ililigtas ko siya. Labanan man ang dugo o ng demonyo, buo niyang sagot. Ang huling ritual ng paghiwalay ayon sa matandang kasulatan ng mga albularyo, may isang paraan para tuluyang pawiin ang sumpa, ang ritual ng paghihiwalay. Ito ay nangangailangan ng 3 elemento, dugo ng inaluhan ng tapat na asawa at pusong handang magsakripisyo, ang pinanggalingan ng buhay, ang bata. Ngunit narito ang trahedya. Ang ritual ay maaring magdulot ng pagkamatay ng isa sa 3 kasangkot. Ipinagtapat ito ni Casimo kay Rico at Alain. Isa sa inyo o ang sanggol ang maaaring mamatay. Tahimik si Alain. Hawak niya ang tiyan niya habang umiiyak. Ayoko siyang mawala, bulong niya. Pero kung isisilang siya ng may kasamang kadiliman, paano kung siya mismo ang maging susunod na pinuno ng mga aswang? Tanong ni Casimo. Desisyong kay hirap gawin nagpulong ang 3, Rico, Alain, at Casimo. May 200, pilitin ang ritual, maligtas ang isa, pero maaring may mawala. Pwedeng si Rico, si Alain, o ang bata. Walang gawin, maisilang ang bata, ngunit may dalang panganib. Ang sanggol ay posibleng walang kaluluwa. O maging daluyan ng mga natitirang espiritu ng angkan. Wala akong karapatang kitilin ang buhay ng anak ko, bulong ni Alain. Ngunit sagot ni Rico, at wala rin akong karapatang hayaang lumaki siyang may sumpa. Kung kailangan, ako na ang mag-alay ng sarili. Ang gabi ng ritual sa gitna ng simbahan ng lumang baryo, isinagawa ang ritual. Si Alain ay nakahiga sa lumang dambana, may mga anting-anting sa paligid, at mga ilawan ng asin at abo. Si Rico ay nasa kanyang paanan, hawak ang pulseras na ginamit niya sa laban. Pinaiyak si Alain ng dasal ni Casimo. Sa bawat salita, tumitindi ang siklab ng liwanag. Dumidilim ang paligid habang may mga boses na umuugong sa hangin, ang mga espiritu ng mga ninuno ng aswang. Parang ayaw nilang mawala ang tagapagmana. Tumindig si Rico.
Bumigkas ng sariling panalangin, sa ngalan ng liwanag, tinatanggap ko ang kasalanan ng iba. Ako ang magiging sisidlan. Ako ang magiging pugad ng sumpa. Hayaan niyong ako ang tumapos ng lahing ito. Biglang sumiklab ang apoy mula sa pulseras niya. Lumipad ito papasok sa kanyang dibdib. Napasigaw si Rico. Sa isang iglap, nagdilim ang kanyang paningin. Si Alain ay biglang lumiwanag. Nawalan ng malay. Ngunit buhay ang sanggol. Pagising muli ilang oras ang lumipas. Nagising si Alain. Wala na ang mga anino sa paligid niya. Tahimik na ang paligid. Sa tabi niya may isang sanggol malusog walang bakas ng kadiliman. Ngunit si Rico. Hindi na siya nakita mula noon. Ang kanyang katawan ay nawala sa gitna ng liwanag. Ang pulseras ay naiwan lang nakapatong sa dambana. Sabi ni Casimo, inako niya ang lahat. Siya ang naging sisidlan ng huling espiritu. Pero hindi siya patay baka nasa kabilang mundo. Nakikipaglaban pa rin. Ang pag-ibig ay hindi nagtatapos sa kamatayan minsan, ito ay nagiging daan upang harapin ang kadiliman ng mag-isa. Yan ang huling sinabi ni Casimo matapos ang ritual. Akala namin ay tapos na ang lahat, ang sumpa, ang dugo, ang pagdurusa. Ngunit ang totoo nagsisimula pa lang ang lahat. Pag-usbong ng bagong buhay lumipas ang mga buwan. Si Alain, kasama ang anak niyang si Elias, ay nanirahan sa labas ng San Roque. Malayo sa baryo, sa isang maliit na bahay na itinayo ni Casimo sa paanan ng bundok. Tahimik, mapayapa at ligtas sa unang tingin. Lumalaki si Elias na tila isang normal na bata, matalino, tahimik at mapagmasid. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Tuwing kabilugan ng buwan, nagiging kulay abo ito. At sa gabi, hindi siya nagkakaroon ng anino. Ang sanggol. Walang anino. Isa siyang salin ng dalawang mundo, bulong ni Casimo. Hindi man pinanganak bilang aswang, may bahid ng kasaysayan sa kanyang dugo. Ang muling pagbalik ng banta sa baryo ng San Roque, muling may nawawalang hayop. Muli, may mga kwentong umiikot tungkol sa mga nilalang na gumagapang sa bubungan. Ngunit hindi ito gawa ng matandang pamilyang aswang na winasak na ni Rico. Ito ay mas bago. Mas mapanganib. Isang gabi, dumating si Mang Lario sa bahay ni na Alain, basang-basa, sugatan, at natatakot. May bago na silang pinuno. Isa siyang batang lalaki na hindi natutulog. Nakatingin lang. Tahimik. Wala siyang anino pero sinusundan siya ng dilim. Si Alain ay nanginig. Alam niya ang ibig sabihin ni Mang Lario. Si Elias. Ang anak niya. Laban ng ina at anak kinabukasan, biglang nawala si Elias. Naiwan lang ang isang mensahe sa lupa, nakaukit gamit ang mga kuko, nandito ay Papa. Inaanyayahan niya Lay. Nabagsak si Alain sa lupa. Saka siya binalot ng mga alaala, ang huling gabi ni Rico, ang liwanag, ang pulseras. Mabilis siyang lumapit kay Casimo. Buhay si Rico. Pero nasa pagitan ng dalawang mundo. At si Elias ay inaakay ng mga nilalang sa kabilang dako. Gusto nila siyang gawin na bagong daluyan, isang aswang na may kaluluwa ng tao. Isang perpektong nilalang. Paano ko siya babawiin? Tanong ni Alain. Kailangan mong pumasok sa pangalawang anino, isang mundo sa loob ng mundo. Isa itong daan kung saan nagtatagpo ang alaala, kasalanan at takot. Doon mo siya masusundo. Paglalakbay sa kabilang anino gamit ang natitirang kapangyarihan mula sa pulseras ni Rico, at dasal ni Casimo, pumasok si Alain sa mundong tinatawag na salaming anino, isang ulap na baliktad sa mundo, kung saan ang liwanag ay itim at ang gabi ay puti. Doon niya nakita si Elias, nakaupo sa gitna ng isang patay na simbahan, nakapalibot sa kanya ang mga nilalang na may hugis tao, ngunit walang mata. Sa likod niya si Rico. Pero hindi na siya ang dating Rico. Alain, hindi mo dapat sinundan ito. Wala na akong katawan. Isa na lang akong alaala ng sakripisyo. Hindi ako papayag na kunin nila ang anak ko. Rico, ito ang bunga ng pagmamahalan natin, hindi sila. Ang huling sakripisyo para mailigtas si Elias, may huling kondisyon ang mundo ng salaming anino. Kailangan ng kapalit. Hindi pwedeng may lumabas ng buo. Isa sa inyong tatlo ang kailangang maiwan sa mundong ito. Muling humarap si Rico. Hinawakan ang kamay ni Elias. Ako na uli. Ako ang ama niya. Ako ang dating nila mo ng dilim. Kaya ko itong harapin hanggang dulo. Umiiyak si Alain.
Ngunit wala siyang magawa. Dahan-dahang kumalas si Rico sa bisig nila. At sa huling sandali, palakihin mo siyang may puso. Hindi hayop. Hindi nilalang. Tao. At tuluyan na siyang nawala sa hangin kasama ang mga nilalang. Pag-ahon mula sa dilim pagmulat ng mata ni Alain, nasa putikan na sila ni Elias. Wala na ang simbahan, wala na ang anino. Ang langit ay maliwanag at ang mga ibon ay muling naririnig sa paligid. Si Elias ay muling may anino. Ligtas na siya. Ngunit nasa puso nila ang alaala ni Rico, ang lalaking lumutas ng problema ng buong pamilyang aswang, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi ng sakripisyo, tapang, at wagas na pag-ibig. 4.